Kabanata 1381. Nang bumalik si Aerith pabalik sa Gunter Manor kasama ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Gunter, ang nakikita lamang nila ay isang pagsabog ng apoy na umakyat sa kalangitan. Ang buong Gunter Manor ay naiilawan sa isang malaking apoy, at ito ay halos naging abo. Namula ang mukha ni Aerith sa galit. Sa sandaling ito, ang kanyang damdamin ng kalungkutan at galit ay halo-halong, at ito ay nakaramdam sa kanya ng labis na hysterical. Ang pundasyon ng pamilyang Gunter na higit sa 10,000 taon ay ganap na nawasak at nawasak ni Gerald. Gerald, kung ako, si Aerith Gunter, ay hindi naghihiganti sa pamilyang Gunter para sa lahat ng iyong nagawa ngayon, hindi ako miyembro ng pamilyang Gunter. Panipi, likas na naintindihan ni Aerith ang sitwasyon ngayon. Ang taong nag-pose bilang Felton ay walang iba kundi si Gerald. Bukod dito, nagsasabi rin ng totoo si Gerald. Si Felton ay tunay na napunta sa kanyang mga kamay, ngunit hindi matagumpay na nakatakas si Felton, ngunit sa halip, siya ay brutal na pinaslang ni Gerald sa kagubatan. Pagkatapos nito, nakarating na si Gerald sa Gunter Manor, sinusunog at sinisira ang pundasyon ng pamilyang Gunter. Napuno ng galit at saman ng loob si Aerith. Galit na galit siya na ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan habang kinakapa ang ngipin hanggang sa madurog. Ipunan ang lahat ng aming puwersa at subukan ang iyong makakaya upang hanapin ang kinaroroonan ni Gerald. Kahit na tumakbo na si Gerald sa dulo ng mundo, gusto kong makuha mo at ibalik mo siya upang mapunit ko siya. Panipi, hindi mapigilan ni Aerith na hindi maipaliwanag na kinakabahan. Maaari na bang makuha ni Gerald ang batong pamagat ng pamilya Gunter? Tila na tulad ng na-shift na at nawala. Ngunit iyon ay dapat imposible. Pagkatapos ng lahat, ang ninuno ng pamilyang Gunter ay dapat na namamahala sa pagbabantay nito. Sa sandaling ito, si Aerith ay walang oras upang mag-isip tungkol sa anumang bagay, at tinapang niya ang nagngangalit na apoy habang siya ay diretsyong sumugod sa kanyang lihim na silid. Makalipas ang 3 araw, sa North Desert Town, bagaman hindi ko lubusang naiintindihan kung ano ang Herculean Golden Primordial Spirit, ang unang yugto ng paggising ng potensyal nito ay talagang nagdala ng maraming mga pagbabago sa akin. Mabilis na lumabas si Gerald mula sa loob ng isang siksik na kagubatan. Nauna na sa kanya ang hilagang desert town. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pagtataka at kasiyahan habang iniisip ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa loob ng napakaikli ng 3 araw. Ayon sa orihinal na antas ng paglilinang ni Gerald, hindi magiging problema para sa kanya na makarating sa North Desert Town sa loob ng 1 araw sa pamamagitan ng Curtain Mountain mula sa Curtain City. Gayunpaman, maramdaman ni Gerald na ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago na nakakawasak sa lupa sa nagdaang 3 araw. Nang maligo siya ni Finlay ng mga nakapagpapagaling na damo at materyales noon, ang katawan ni Gerald ay nagbago ng husto dahil doon. Ito ay tulad ng lahat ng mga sel sa kanyang katawan ay nagbukas ng sabay-sabay, at ito ay baliw na sumisipsip ng banal na espiritu, at ang kanyang pangangatawan ay patuloy na lumalakas, at ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay nagpatuloy na palakasin noon. Ngunit ngayon, matapos ang unang yugto ng potensyal na nagising, naramdaman ni Gerald na para bang hindi na pagmamay-ari ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang isang uri ng kamangha-manghang kaharian sa pagitan ng langit at lupa ang nabuksan. Noong nakaraan, sinipsip niya ang lahat ng mga banal na espiritu sa iba upang mapangalagaan at palakasin ang kanyang katawan, ngunit ngayon, naramdaman niya na parang ang hadlang sa pagitan niya at ng banal na espiritu ay tuluyan ng naalis, at naramdaman niya na tila kumpleto na siyang nakasama, ang kanyang sarili at naging isa sa mga elemento ng langit at lupa. Gamit ang pamamaraang thunder eruption, ang rate ng paglaki ng kanyang sariling antas ng paglilinang ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang kalakaran sa paglago. Ngayon, 3 araw na lamang, ngunit tumawid na siya sa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, at naabot na niya ng diretsyo ang huling yugto. Hindi, tila ito ay isang yugto na nalampasan ang huling yugto, ngunit si Gerald ay medyo hindi pa rin malinaw tungkol sa eksaktong mga detalye. Sa madaling sabi, naramdaman ni Gerald na sobrang lakas at makapangyarihan ngayon. 3 araw na ang nakalilipas, si Gerald ay nagkaroon lamang ng isang mas malakas na kaluluwa. Kaya, hindi siya naglakas loob na manatili sa Curtain City upang makipag-usap sa hari ng Judgment Portal at pamilya Gunter.
Ngunit ngayon, tiyak na magagapi ni Gerald sina Irith o Kaina kung direktang harapin niya sila. Ito ang kumpiyansa na mayroon si Gerald. Ito ay ang uri ng kumpiyansa na lumitaw ng buo dahil sa kanyang lakas ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, kinailangan ni Gerald na tulungan si Zyla na hanapin ang bangkay ni Lims upang pareho silang tuluyang magkasundo. Pagkatapos nito, haharapin niya ang mahalagang bagay na kinasasangkutan ng pangako ng banal na tubig. Kaya, pagkatapos ng paglinang at pagmamadali upang makadaan sa gubat sa loob ng 3 araw, sa wakas ay dumating na si Gerald. Nagkasundo na ang lahat na magkita sa isang hotel na binisita ni Gerald noong nandito siya dati. Gayunpaman, pagkatapos lamang dumating si Gerald at tanungin tungkol dito nalaman niya na si Tio, Zyla, at ang iba pa ay nanatili sa hotel na ito. Gayunpaman, may isang tao na dumating upang kunin sila sa umaga kahapon at sila ay umalis, hindi na babalik pagkatapos nito. Paano ito magiging? Hindi kaya may pamilyar din dito si Tito. Napaisip si Gerald sa sarili. Alam mo ba kung sino ang pumili sa kanila? Kabanata 1382. Tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Marami kaming mga bisita na pupunta rito kamakailan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay pawang bihis sa damit na istilong kanluranin, at mayroon din silang tiyak na logo sa kanilang dibdib. Batay sa aking nakita, ang iyong mga kaibigan ay magalang na kinuha ng mga taong iyon. Sinabi ng boss. Tumango si Gerald. Si Tio ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay para sa kanya sa lahat upang subaybayan at hanapin ang mga ito. Kaya, parang hindi nila balak manatili doon ng mahabang panahon kahit na totoong umalis na sila. Gayunpaman, dapat may isang bagay na nakrop, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nakabalik si Tio at ang iba pa. Batang-bata, nakikita mo ba iyon? Ito ay ang ilang mga tao na may katulad na uri ng pagbibihis. Para silang mga tao na kinuha ang iyong mga kaibigan. Panipi. Sa oras na ito, nagsalita ang boss habang nakatingin siya sa labas ng pintuan at itinuro ang isang pangkat ng higit sa 100 tao. Tumingin si Gerald sa direksyong iyon. Ang pinuno ng pangkat ay isang matangkad na babae na may likas na kulot at mahabang buhok. Nakasuot siya ng sports attire at batay sa outline ng kanyang figura, halata na siya ay ipinanganak mula sa isang martial arts family. Mukha siyang napakaganda, at mayroon siyang isang bantog na aura sa paligid niya, na ginagawang malinaw na hindi siya isang lokal sa unang tingin. Namimili siya sa kalye, mayroong halos 100 ang mga tanod na nakasuot ng suit sa likuran niya sa oras na ito. Tulad ng sinabi ng boss, ang lahat ng mga tanod na ito ay may isang pabilog na logo sa kanilang mga dibdib. Sila ito, hindi, mapigilan ni Gerald na isama ang kanyang mga mata habang nakasimangot siya. Humakbang siya habang nakahanda na siyang tanungin ang mga ito. Miss, dapat bilasan mo at bumalik ka na. Dapat ay ginagawa natin ito ng personal, ngunit si Tyler Lacraft ay isang napakamasama at tuso na tao. Talagang nag-aalala ako at natatakot na mapanganib ka kung may mali. Panipi, isang lalaki na nasa edad na sa likuran niya ang nagsalita. Ang lalaking nasa edad na ito ay may isang pares ng mga alis na parang swords, at siya ay may isang butas na tingin sa kanyang mga mata. Siya ay may isang pambihirang aura, at ang kanyang mga palad ay puno ng mga kalyo. Malinaw na siya ay isang master. Nagsasalita siya sa isang napaka-magalang at magalang na paraan habang sinusundan niya ang likod ng babae. Ano ang problema? Nais kong makita ng lahat sa aking pamilya na ako, si Hilin Daly, ay maaari ring makatapos ng mga bagay, at hindi ako mahuhulog sa iba pa. Maaari ko ring lutisin ang mga bagay na hindi malulutas ng aking ama, at makitungo ako sa mga tao na hindi makitungo ang aking ama. Ayos, kung gayon. Makikipagkita lang ako sa kanila mamaya. Itigil ang pag-abala sa akin habang sinusubukan kong mamili. Sundan mo lang ako mula sa malayo sa likuran. Panipi, si Hilin ay mukhang nasa 23 o 24 na taong gulang. Bagaman siya ay napakaganda, kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay isang napaka-nakamamatay na tao na hindi dapat maliitin. Kaya, sa sandaling ito, ang iilan sa kanyang mga sakop ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang paghimok sa kanya. Kaya, marahan lamang silang makasunod sa likuran niya. Miss, may isang bagay na nais kong itanong sa iyo. Matapos maghintay saglit, biglang lumapit si Gerald at tumayo sa harap ni Hilin. Sino ka?
Tanong ni Yilin habang nakatingin kay Gerald pataas at baba. Nakasuot siya ng napaka-ordinaryong damit, ngunit talagang mayroon siyang napakagwapo na hitsura. Gayunpaman, hindi kailanman aasa si Yilin sa isang tulad niya, at isang bakas ng pagkasuklam ang agad na sumilaw sa kanyang mga mata. Gusto kong tanungin ka tungkol sa 6 sa aking mga kaibigan. Sila ay 2 lalaki at 4 na babae, at sila ay nanatili sa hotel na ito bago ito. Gayunpaman, narinig ko ang sabi ng boss na may dumating upang kunin sila mula sa hotel kaninang madaling araw kahapon. Ikaw ba ang pumili sa kanila? Tanong ni Gerald na may magalang na ngiti sa labi. Napagpasyahan niyang lumapit sa kanila bilang isang normal at ordinaryong tao. Ano ba? Sino ka? Maaari kang pumunta at hanapin ang taong kumuha ng iyong mga kaibigan kung nais mo. Bakit ka nagtatanong sa akin? Nakita ko na ang maraming mga tao na sinubukan ang paggamit ng parehong mga paraan tulad ng sa iyo. Ikaw talaga ang naglakas loob na subukang gumawa ng usapan sa akin. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? Sa totoo lang sa palagay mo ba karapat-dapat kang makipag-usap sa akin? Hindi mapigilan ni Yilin na tumugon sa paghamak. Habang nagsasalita siya, ang ilang mga bodyguard sa likuran niya ay nakagawa ng isang hakbang pasulong silang lahat na malamig na nakatingin kay Gerald. Nais nilang gamitin ang kanilang malamig at matalas na titig upang subukan at takutin ang taong ito sa harap niya palayo. Kabanata 1383. Nang makita ni Gerald ang mga taong ito, hindi niya maiwasang umiling habang mapait na ngumiti. Medyo dramatiko kung iisipin niya ito. 1 taon lamang ang nakakalipas, tiyak na naramdaman ni Gerald ang sobrang kaba kahit gaano siya kalmado kung makakasalubong niya ang napakaraming mga bodyguard na nakapalibot sa kanya. Ngunit ngayon, hindi magiging biro ang sabihin na kung ituturo lamang ni Gerald ang kanyang daliri sa mga taong ito, lahat sila ay patay sa isang iglap, hindi man alam kung paano sila namatay. Malinaw na kapag ang isang tao ay nagtataglay ng dakilang lakas at kapangyarihan na higit na nakahihigit sa isang ordinaryong tao, lilito siyang ganap na walang malasakit kahit na nakaharap sa ganitong uri ng pananakot. Hindi niya talaga ito isa puso. Sa oras na ito, bumalik sina Chester at Aidan sa Mayberry City upang magpagaling at magamot ang kanilang mga pinsala. Ngayon na hindi mahanap ni Gerald si Zyla, kakailanganin niyang kumuha ng ilang mga pahiwatig mula sa mga taong ito. Sandali lang. Sa oras na ito, biglang pinigilan sila ni Yilin habang sumisigaw ng malakas. Miss Yilin, ano ang mali? Tanong ng lalaking nasa edad. Dario, hindi mo ba naisip na ang kabataang ito ay tila hawig sa isang tao? Biglang nagsalita si Yilin, at ang mga braso ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib habang nakatingin kay Gerald. Magsisambulat ka sa iba. Sino ang hawig niya? Tanong ni Dario. Hindi mo ba naisip na kamukha niya si Jamarcus, ang alipin na binugbog ko hanggang sa mamatay? Si Yilin ay masigasig at interesado habang paikutin niya si Gerald at titig na titig sa kanya. Ang mas pagtingin niya sa kanya, mas naramdaman niya na para bang kahawig talaga ni Gerald ang huli niyang alipin. Miss Yilin, ngayong nabanggit mo na ito, tila nahawig talaga siya sa iyong alipin, si Jamarcus. Ani Dario habang tumango bilang pagsang-ayon. Hahaha, nagtataka lang ako kung bakit pamilyar sa akin ang taong ito. Bum-ontong hininga. Medyo parang may kasalanan pa rin ako minsan dahil hindi ko napigilan ng husto ang aking lakas at pinatay si Jamarcus noon. Bakit hindi namin panatilihin ang batang ito sa tabi ko bilang aking katulong upang siya ay makapaglingkod sa akin, kung gayon? Sa pagtingin sa paraan ng kanyang pagkatao, sa palagay ko hindi rin niya kayang pakainin at alalayan ang kanyang sarili pa rin. Bakit hindi natin siya bigyan ng trabaho, kung gayon? Sabi ni Yilin. Matapos ang paglinang at pagsasanay sa kagubatan sa loob ng 3 araw, ang mga damit ni Gerald ay mukhang napapahiya at nakalulungkot. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait nang marinig ang mga sinabi ni Yilin. Walang sino man ang naglakas loob na sabihin ang ganitong uri ng bagay sa kanya mula nang siya ay naging G. Crawford, tama ba? Miss, nais ko lamang hanapin ang aking mga kaibigan na iyong kinuha. Kung alam mo kung nasaan sila, mangyaring dalhin ako upang makita sila. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Ang tapang mo talaga, pinapayagan ka ni Miss Yilin na maging alipin mo dahil sa palagay niya karapat-dapat ka. Ikaw talaga ang naglakas loob na tanggihan ang kahilingan niya. Panipi,
Napakalamig ng tingin ni Dario sa kanyang mga mata. Stay back, Dario. Sinabi mo na gusto mong hanapin ang iyong mga kaibigan, tama? Sige, pangako ko sa'yo. Gayunpaman, kailangan mo munang sundin ako. Matapos kong tapusin ang aking negosyo, dadalhin kita upang makita ang iyong mga kaibigan. Panipi, umikot ng bahagya ang mga mata ni Yilin bago siya ngumiti kay Dario. Paano makatakas sa mga mata ni Gerald ang ganitong uri ng maliit na trick? To be honest, nahulaan na ni Gerald ang iniisip ni Yilin. Gayunpaman, mayroon talagang mga bakas at pahiwatig ni Zyla, Theo, at ng iba pa sa pangkat ng mga tao. Siyempre, may ibang pagpipilian si Gerald. Madali niyang matatalo sila on the spot upang mapilit niya silang sabihin sa kanya ang totoo. Gayunpaman, natatakot si Gerald na sila talaga ang maging kaibigan ni Uncle. Hindi makatiis ang mga taong ito sa palo ni Gerald. Kung hindi niya sinasadyang patayin ang mga ito, hindi ito makakabuti. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Gerald na sumang-ayon sa kanyang kahilingan sa ngayon upang makita niya kung anong uri ng mga plano at trick ang nakamanggas niya. Sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan kung ipinapangako mo sa akin na makikita ko ang aking mga kaibigan. Sabi ni Gerald, hahaha, ayos, kung gayon. Siya nga pala, ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yilin habang nagtatawanan. Gerald Crawford, napaka-girly ng pangalan mo. Hindi maganda para sa akin na tawagan kitang Gerald. Sa gayon, tatawagan kitang Crawford sa hinaharap. Manatili ka sa tabi ko at susundan ako mula ngayon. Tretuhin kita ng katulad ng pagtrato ko sa Jamarcus noong nakaraan, ngunit hindi kita hahampasin. Hahaha, sambit ni Yilin habang tumatawa. Tila parang mayroon siyang mahalagang gawin, at iyon ang dahilan kung bakit siya lumitaw dito ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon si Yilin at tinipon ang kanyang mga tauhan bago magtungo sa isang manor na matatagpuan sa hilaga ng bayan. Si Gerald ay mayroon ding pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon sa daan. Kabanata 1384, may kakaibang tila nangyari sa North Desert Town mga isang buwan ang nakakaraan. Maraming puwersa ng pamilya ang nagsimulang dumating at magtipon dito, sunod-sunod. Ang pamilyang Daly ay isa lamang sa kanila. Si Yilin ay lumabas dito bilang isang kinatawan ng pamilyang Daly para sa negosasyon at talakayan kasama si Taylor Lacraft. Gayunpaman, hindi malinaw si Gerald tungkol sa mga tuntunin at layunin ng kanilang negosasyon. Anuman, hindi mapakali si Gerald tungkol sa mga bagay na ito. Sa lalong madaling panahon, dumating ang convoy ni Yilin sa labas ng manor ni Taylor. Maraming mga bodyguard ni Taylor, kapwa sa loob at labas ng manor. Si Taylor ay kabilang sa isa sa makapangyarihang lokal na puwersa, at siya ay isang lokal na malupit. Si Taylor ay isang nasa edad na lalaki na medyo bilog at mabilog, at ang kanyang mga mata ay naningkit sa isang tuwid na linya. Miss Daly, naisip ko na ang pamilya Daly ay hindi tataas sa oras na ito. Totoong hindi ko inaasahan na pupunta ka talaga dito ng personal. Sige, tunay na napakalakas mong tapang at magaspang. Miss Daly, tiyak na ikaw ay isang pambihirang bayani. Panipi, sinabi ni Taylor, at dinilat niya ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang katawan ni Yilin pataas at pababa. Taylor Lacraft, tigilan mo na ang pagsasalita ng sobrang kalokohan at dumiretso lang tayo sa punto. Nais kong tanungin ka, bakit biglang nagbago ang iyong isip at binawasan ang porsyento ng pamilya Daly, kung kailan kami orihinal na sumang-ayon at napagpasyahan na ang apat na malalaki at maimpluwensyang pamilya ay magtutulungan, magbigay ng mga kontribusyon, at ibahagi ang natuklasan sa mga makasirang lugar na ito. Ano ang ibig mong sabihin dito? Si Yilin ay nagsalita sa isang sobrang mayabang at nangingibabaw na pamamaraan. Hahaha, Miss Daly, ikaw ay talagang isang prangka na tao. Tama ka, orihinal na binalak naming hatiin ng pantay-pantay ang mga pagkasira ng kasaysayan. Gayunpaman, ang pamilyang Xanthes ay gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa bagay na ito, at sila rin ang unang natuklasan ang himalang ito. Tulad ng para sa pamilyang Daly, ang iyong pamilya ay mahirap na gumawa ng anumang mga kontribusyon sa bagay na ito sa lahat. Sa makatuwid, alang-alang sa pagkamit ng tunay na pagkamakatarungan, ang natitirang bahagi ng dalawang pamilya ay sumang-ayon na sa panukala ng pamilyang Xanthes na payagan ang pamilyang Xanthes na makakuha ng mas malaking porsyento. Sambit ni Taylor habang tumatawa. Ang asno ko.
Tiller Lacraft, huwag kalimutan, ang pamilyang Daly ang nagbukas ng pinto sa mga makasirang guho. Kung wala ang pamilyang Daly, ang natitirang 3 pamilya ay naghihintay pa rin sa labas ng araw. Sagot ni Yilin. Bagaman hindi naririnig ni Gerald, na nakatabi, ang lahat naririnig niya ang karamihan sa mga mahahalagang bahagi. Mga pagkasira ng kasaysayan. Nadama ni Gerald na maaaring posible na ang pangkat ng mga tao na ito ay nakakita ng isang lugar na katulad ng mga sinaunang libingan. Ang 4 na pamilya ay orihinal na nagtutulungan at nagtutulungan upang hatiin ang kita ng pantay-pantay. Gayunpaman, halata na may isang sumubok na bumalik sa kanilang salita pagkatapos nito. Tiller Lacraft, huwag kalimutan kung sino ang nagligtas ng iyong buhay sa una. Talagang wala kang puso at hindi nagpapasalamat. Galit na saway ni Yilin. Path, Yilin Daly, magalang lang ako at magalang sa iyo dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa sa nakaraan. Ang baho mong bata ka. Mas mabuti mong huwag subukang samantalahin ang aking kahinaan upang yurakan ang lahat sa akin. Mukhang hindi mo maiintindihan ang kasalukuyang kalagayan na nararanasan mo kung hindi kita magturo sa iyo ng isang aralin ngayon. Panipi, ayos, kung ganon. Dahil personal mong napunta sa pintuan ko, parang hindi na ako gagawa ng ibang biyahe, kung gayon. Panipi, sa oras na ito, biglang winagayway ni Tiller ang kanyang kamay, at isang pangkat ng mga tanod ang sumugod kaagad habang inilabas nila ang kanilang mga pistola at napapaligiran ng mabilis na grupo ng mga tao. Tiller Lacraft, I dare you. Galit na sigaw ni Yilin. Tungkol naman kay Tiller, simpleng lumakad siya diretso papunta kay Yilin bago ito bigyan ng mahigpit na sampal sa mukha nito. Bobo mong babae, bakit hindi ako maglakas loob? Panipi, Dario, patayin mo sila para sa akin. Tungkol kay Yilin, hindi niya inaasahan na maglakas loob talaga si Tiller na hampasin siya. Kaya, galit na sigaw niya sa sandaling ito. Hahaha, si Dario ay isang napakabihirang master talaga. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit lagi akong natatakot sa pamilyang Daly ay dahil lamang kay Dario. Ang pang-108 na henerasyon ng mga inapo ng bakal na palad. Ito ay talagang napakasindik. Sambit ni Tiller habang tumatawa siya na wala man lang hint ng gulat. Dario, ano pa ang hinihintay mo? Hiniling ko sa iyo na patayin mo siya para sa akin. Sigaw ni Yilin kay Dario na nakatayo pa rin sa pwesto ng hindi gumagalaw. Buntong hininga, Miss Yilin, pinayuhan na kita ng maraming beses at sinabi sa iyo na mas makabubuting kung ikaw ay manatili sa bahay. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa oras para sa iyo na magpatuloy sa pag-arte sa isang kusa na paraan. Ani Dario na may mapait na ngiti sa labi habang umiling. Pagkatapos nito, nagdala ng higit 100 mga tanod si Dario habang naglalakad sila sa likuran ni Tiller. Ginoo, napakamagalang na sa iyo ni Lacraft, Miss Yilin. Panipi, ngumiti si Dario habang umiling. Mga taksil, nanlaki ang mga mata ni Yilin sa hindi makapaniwala. Talagang pinamunuan ni Dario ang mga bodyguard ng pamilyang Daly na depekto at ipagkanulo ang pamilyang Daly. Bagaman bihasa rin si Yilin sa martial arts, sa sandaling ito, makakagawa lamang siya ng isang hakbang pabalik sa takot habang tinitingnan ng mga tanod ng pamilyang Lacraft na lahat ay matitig na nakatingin sa kanya sa ngayon. Kabanata 1385, hindi siya magiging kalaban ng mga taong ito. Sa sandaling ito, takot siya na pawis ang mga palad at likod ng kanyang mga kamay. Si Dario ay dapat ang suporta ng pamilya Daly at haligi ng lakas, ngunit ngayon, talagang tinalikuran niya sila. Kaya, ano ngayon, Miss Daly? Si Master Dario ay isa sa mga nangungunang Panginoon, ngunit siya ay ginawang isang alipin sa pamilyang Daly. Gayunpaman, ito ay magiging isang buong magkakaibang kwento kung si Master Dario ay darating sa amin. Si Master Dario ay magiging panauhing pandangal ng pamilyang Lacraft. Sambit ni Tiller habang nakangisi. Ikaw, ano ang iniisip mong gawin? Sambit ni Yilin habang napalunok siya ng malakas. Hahaha, alam kong pinakamamahal ka ng tatay mo dahil nag-iisa kang anak na babae. Kung nalaman niya na nahulog ka sa aming mga kamay, naniniwala ako na ang iyong ama ay tiyak na sesa ngayon at pipirmahan ang ilan sa mga tuntunin ng kasunduan na ilalabas ni G. Xanthes. Ito ay talagang simple, sambit ni Tiller habang nagkibit balikat. Hindi pa tayo nakapasok sa pinakaloob na bahagi ng mga pagkasira ng kasaysayan,
at hindi rin natin matiyak na mayroong kahit na anong kayamanan dito. Kaya, hindi mo ba naisip na ikaw at ang pamilyang Xanthes ay kumikilos ng kaunti ng mabilis sa pamamagitan ng pagbabante sa pamilyang Daly sa lalong madaling panahon? Sabi ni Yilin, hahaha, ano ang isang ulok at kaibig-ibig na babae? Totoo bang naisip mo na dumaan kami sa sobrang problema kung wala kaming nahanap na kahit ano? Gayunpaman, anuman ito, nahulog ka na sa aking kamay ngayon. Kaya, maaari ko ring sabihin sa iyo ang totoo. Ang pamilya Xanthes ay nakakita na ng isang kayamanan sa loob ng mga lugar ng pagkasira. Sabi ni Tiller, hindi ako naniniwala sa iyo. Ang mga pagkasira ng kasaysayan ay napaka-misteryoso. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Xanthes ay may natuklasan na anumang mga lihim sa loob nito sa loob lamang ng ilang araw. Sagot ni Yilin habang umiling. Gayunpaman, sa oras na ito, nagsisimula na ring magduda si Yilin sa kanyang sariling mga paniniwala. Kung tutuusin, kung ang pamilya Xanthes ay hindi nakakita ng anumang nakasisira sa lupa at hindi kapani-pani walang kayamanan, hindi nila hihilingin kay Tiller na bumalik sa kanyang panunumpa. Sa kasong iyon, tiyak na walang kapangyarihan si Tiller na patalikod din si Dario sa pamilyang Daly. Sa pagtatapos ng araw, sa apat na dakila at maimpluwensyang pamilya, ang iba pang dalawang pamilya ay nagpakita na ng kanilang pag-ibig sa pamilyang Xanthes. Kaya, sa puntong ito, ang pamilyang Daly ay talagang wala sa lugar kumpara sa kanila. Ayos, kung ganon. Sa kasong iyon, sisiguraduhin kung ikaw ay lubos na kumbinsido noon, Miss Daly. Bakit hindi mo tingnan kung ano ito? Panipi. Habang nagsasalita siya, naglabas si Tiller ng isang napakasimple at walang mahirap na kahoy na kahon. Itim na itim ang kahon na gawa sa kahoy, at parang kasing laki ng palad ng isang sanggol. Maingat niyang inilabas ito, at ang kahoy na kahon na ito ay natural na nakakuha ng pansin ni Gerald sa ngayon. Mahigpit na pinagtagpi ni Gerald ang kanyang mga pilikmata nang pakiramdam niya ay labis ang pag-usisa. Ang kahon na gawa sa kahoy ay hindi mukhang isang ordinaryong relic sa unang tingin. Hindi mahalaga kung paano niya ito tignan, tila naglalaman ito ng bakas ng isang banal na espiritu. Mahigpit na pinagtagpi ang mga kilay ni Gerald habang pinapanood niya ng mabuti. Sa oras na ito, binuksan ni Tiller ang kahon na gawa sa kahoy. Kaagad pagkatapos, isang pahiwatig ng isang napakamayamang lila na glow ang lumabas mula sa kahon, at ang lilang glow ay agad na binalot ang sarili sa paligid ng Tiller. Ito ay isang espiritual na artifact na kasama ng lila na lino. Mabilis na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gerald sa oras na ito. Ito ay talagang hindi lamang isang ordinaryong labi. Ito ay isang artifact na espiritual. Kudlit. Gulat na gulat si Gerald. Orihinal na naisip niya na ang pangkat ng mga tao na ito ay simpleng nakikipaglaban dahil sa ilang kayamanan na natagpuan nila sa sinaunang libingan. Hindi inaasahan, ang natagpuan nila ay talagang isang artifact na espiritual. Narinig ni Gerald si Kaina na pinag-uusapan ito sa ahas ng ahas noon. Anumang lugar kung saan natagpuan ang isang espiritual na artifact ay magiging isang himala na kabilang sa sinaunang kabihasnan ng Shanzug. Sino man ay tiyak na makakahanap ng isang mahusay na sinaunang pamana o kahit na ilang magandang kapalaran o pakikipagsapalaran sa lugar na iyon. Maaaring ang mga pagkasira sa kasaysayan ay talagang isang himala. Sa kasong iyon, halos nahulaan na ni Gerald ang dahilan kung bakit pipiliin ni Zyla na makisalamuha at manatili sa paligid ng pangkat ng mga tao. Hindi banggitin si Tio at ang iba pa, ngunit kung makatagpo at matuklasan ni Gerald ang ganitong uri ng himala, hindi niya hahayaang mawala din ang pagkakataong ito ng ganoon din. Tila ba't ang kanyang paglalakbay ay hindi walang kabuluhan sa oras na ito? Ito, ano ito? Para naman kay Yilin, labis siyang nabigla. Hahaha. Ito ay isang uri ng mahiwagang bato. Ang magic stone na ito ay isa ng hindi mabibili ng salapi at napakahalagang kayamanan. Kaya, naiintindihan mo rin ba sa wakas ang lahat ngayon, Miss Daly? Sambit ni Tiller habang tumatawa. Si Dario naman ay napailing na lang siya ng may mapait na ngiti sa labi. Galit na galit si Yilin na pataas baba ang dibdib nito dahil sa galit nitong paghinga. Ang pangkat ng mga tao na ito ay napakahusay sa iskema. Kahit na ang kanyang ama ay pinanatili sa kadiliman. Miss Daly, mag-isa ka lang ngayon. Kaya, mas makakabuti kung pinili mong hindi labanan.
Dapat ka lamang maging masunurin at isumite sa pag-aresto ng hindi naglalagay ng anumang pagtutol. Kung hindi man, tiyak na kakailanganin mong maghirap ng kaunti, kung gayon. Paalala ni Tiller sa kanya. Kabanata 1386. Noon lamang biglang napagtanto ni Tiller na isang binata ang nakatayo sa likuran ni Yilin sa puntong ito. Hindi alam ni Tiller kung natakot ang binata dahil sa kanyang kamangha-manghang aura. Sa sandaling ito, tila siya ay nasa isang ulirat, na parang siya ay malalim sa kanyang sariling mga saloobin. Tila ba't ang isip at atensyon niya ay hindi nakalagay kay Yilin man lang. Maaaring dahil sa takot at takot ko sa kanya. Umiling si Tiller habang iniisip ang sarili. Pagkatapos nito, tinanong niya, Master Dario, sino ang lalaking iyon? Isa rin ba siya sa mga alipin ni Yilin? Panipi, oo, G. Lacraft. Alipin siya na kanina lang nakuha ni Yilin. Panipi, tumango si Dario bago siya nagpatuloy. Isa lang siyang mahirap na niloko at niloko ni Yilin. Hahaha, ni hindi niya alam na siya ay ipinagbili at sinamantala. Panipi, mapait na ngumiti si Dario. Parang narinig na niya lahat ng usapan namin. Kaya, Master Dario, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin, kung gayon. Sambit ni Tiller habang nagtatawanan. Ang kumpletong tagumpay ng planong ito ay malinaw naman na pakiramdam niya ay lubos na komportable. Naiintindihan ko. Susunugan ko siya ng buhay mamaya. Kung nais niyang sisihin ang sinuman, masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang malas. Tiwala namang sagot ni Dario. Takot na takot si Yilin na kaya niya lang malunok ang laway niya sa takot. Lalo na ito nang makita niya ang isang sakop na nagdadala ng isang malaking bar aisles na puno ng gasolina sa kanila. Hindi mapigilan ni Yilin ang kanyang mga binti na manginig dahil sa takot habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Malinaw na ginagawa ito ni Dario upang gumawa ng isang halimbawa mula kay Gerald upang siya ay matakot sa kanya. Papatayin niya si Gerald upang matakot niya si Yilin sa pagsumit, lahat upang siya ay kumilos ng masunurin at matupad ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Bakit, Miss Daly, natatakot ka na ba ngayon? Tanong ni Tiller habang nagtatawanan. Ikaw, huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sambit ni Yilin habang nanginginig sa takot. Hahaha, paano kung mapapanatili kong buhay ang isa sa iyo, kung gayon? Ikaw ba o ang batang ito ang narito? Tanong ni Tiller, habang patuloy sa pangungutya kay Yilin. Siyempre papatayin mo siya, kung ganon. Alipin lang siya, kahit nasunugin mo siya hanggang sa mamatay, may magagamit pa rin ako sa iyo habang buhay ako. Panipi, nagmamadaling umatras si Yilin. Hahaha. Ang mga kilos ni Yilin ay nagpatawa sa lahat hanggang sa lumuluha sila sa tawa. Tigilan mo na ang pagtawa. Panahon na para sa iyo na gumawa ng aksyon. Maaari mo ring payagan si Miss Daly na maranasan at masaksihan ang isang madugong eksena. Sambit ni Tiller habang ikinakaway ang kamay. O sige, boss. Ang batang ito ay marahil natakot na ulok. Ni hindi pa siya nag-react sa lahat ng oras na ito, ngunit tiyak na sisiga siya sa sakit mamaya. Panipi, sambit ng nasasakupan na may ngisi sa mukha habang naglalakad papunta kay Gerald. Batang-bata, mamamatay ka ng malubha sa lalong madaling panahon. Mas mabuting isiga mo ito ng malakas kung mayroon kang anumang huling salita. Panipi, masiglang sinabi ng nasasakupan habang binasag nito ng bahagya ang kanyang sariling leeg. Siya, tungkol kay Gerald, nakatuon pa rin siya at nakatuon, at simpleng gumawa siya ng isang tahimik na kilos sa nasa ilalim. Ano ang nangyayari? Anong ginagawa mo? Nagulat ang nasasakupan sa reaksyon ni Gerald. Ang himala na nabanggit mo ay natagpuan sa isang yungib sa disyerto na 70 milyang ang layo mula sa lugar na ito. Gaanong tanong ni Gerald? Batang-bata, paano mo nalaman iyon? Panipi, hindi mapigilan ni Tiller na makaramdam ng konting gulat. Ang bagay na ito ay isang napakalaking lihim. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung paano ko nalaman ang tungkol dito. Siya nga pala, sinabi mo na nais mong panatilihin ang babaeng ito pabalik dito. Natatakot ako na hindi iyon posible. Kailangan niya akong dalhin upang makita ang aking mga kaibigan. Panipi, gumagamit si Gerald ng kanyang sariling enerhiya sa konsentrasyon upang maghanap para sa isang lugar na puno ng isang banal na espiritu sa malapit. Tulad ng inaasahan, nakalok siya sa isang lugar. Batay sa reaksyon ni Tiller, tila ang lokasyon ng himalang hinulaan niya ay talagang tama.
Ito ang mga makasirang pagkasira na pinag-uusapan nila. Ang brat mo, ganyan ka ba talaga katanga at walang utak? Malapit ka na mamatay. Mayroon akong higit sa 70 lalaki sa aking manor, at madali ka nilang mailunod ng isang solong bibig ng kanilang laway. Ikaw talaga ang naglakas loob na subukan at makipag-ayos sa akin sa oras na ito. Tila kahit na ikaw ay hindi isang matalinong bata sa lahat. Bukod dito, tunay kang bobo. Naisip mo ba talaga na maaari mo akong bantiin dahil lang alam mo ang lokasyon ng mga guho sa kasaysayan? Panipi, walang imak na umiling si Tiller. Lahat din ng mga tauhan ni Tiller ay nagtutuya rin habang nakatingin kay Gerald. Hindi ako sumusubok na makipag-ayos sa anumang mga tuntunin sa iyo. Sa palagay ko ay naipahayag ko ng malinaw ang aking mga hangarin. Iyon ang aking mga salita, at ang aking mga salita ay commands bago sa iyo. Kung tatanggi kang sundin ang aking mga utos, ang mga sulok ng labi ni Gerald ay naging isang ngiti habang nagpatuloy, papatayin ko kayong lahat, kung gayon. Kabanata 1387, hahaha, boss, nakumpirma ko na ang taong ito ay siguradong baliw. Hindi siya maaaring maging mas baliw kaysa dito. Panipi, ang karamihan ng mga tao ay lahat ay tumatawa ng malakas sa oras na ito. Huwag banggitin ang iba, ngunit maging si Yilin ay nakatingin din kay Gerald na para bang siya ay tanga. Talagang may mali sa utak ng lalaking ito. Maaari siyang maging medyo matalino, at maaari lamang siyang lumuhad at nakiusap kay Tiller para sa awa sa sandaling ito. Gayunpaman, talagang nagsasalita siya ng mga mapagmataas na kalokohan nang hindi ginagamit ang utak niya. Hindi, sa katunayan, nagsasalita pa rin siyang parang baliw. Nasa gilid na siya ng pagkamatay. Si Yilin ay orihinal na nakaramdam ng awa sa kanya, ngunit ngayon, hindi na siya nakaramdam ng kahit isang bakas ng pakikiramay sa kanya. Siya ay tanga, at talagang nararapat siyang mamatay. Napaisip si Yilin sa sarili. Master Dario, natawa na ako ng sapat. Ang pagpatay sa kanya ay orihinal na dapat na isang napakaseryosong bagay. Gayunpaman, hindi ko kailanman aasahan ang binata na ito na gawin itong isang nakakatawang bagay. Kalimutan mo na, patayin mo siya ngayon at hayaang masaksihan ni Miss Daly ang pagkamatay niya gamit ang sarili nitong mga mata. Panipi. Umiling din si Tiller na may malaswang ngiti sa labi. Napaikot ang bibig ni Dario sa isang ngiti na puno ng panlilibak. Sa oras na ito, diretso siyang naglalakad patungo kay Gerald habang nakayakap ang mga kamay sa balikat ni Gerald. Handa niyang itapon si Gerald sa gasolina. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay puno ng pagkabigla at sorpresa. Ito ay sapagkat nalaman niya na kahit anong pilit niya, ang binata sa harapan niya ay hindi talaga gagalaw. Pakiramdam ni Dario na ang hinihila niya ay hindi isang tao, ngunit isang malaking bundok. Ang kanyang sariling lakas ay tila naging banayad at hindi gaanong mahalaga sa harap ng taong ito. Maaari ba itong isang ilusyon? Kinilabutan si Dario. Siya ay isang nangungunang Panginoon sa lahat ng mga masters. Ang kanyang palad na bakal ay nasa punto na ng pagiging perpekto. Madali niyang madurage ang isang baka hanggang sa mamatay sa isang palad lamang. Kaya, bakit hindi niya maayos ang kabataang ito, kung gayon? Hahaha, mahinang tumawa si Gerald habang nakatingin sa kanya. Ang tawa ni Gerald, at lalo na ang paningin sa kanyang mga mata, ay talagang nakaramdam ng panginginig ni Dario sa buong likuran niya. Ikaw, ano ang tinatawanan mo? Nagtatakang tanong ni Dario. Natatawa ako sa inyong lahat. Tayong lahat ay tunay na nakakaawa. Naisip mo ba talaga na ang mga taong tulad mo ay kayang pumatay sa akin ng ganoon lang? Bukod dito, sinabi mo pa sa akin ang napakaraming balita. Panipi, umiling si Gerald. Sa sandaling ito, simpleng yumanig lamang niya ang kanyang katawan. Boom! Ang bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Dario ay direktang pinaghiwa-hiwalay, at ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng mabilis na pagtaas ng lakas habang siya ay lumilipad sa likuran at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang mga damit ni Dario ay napunit na dahil sa pagsabog, at siya ay mukhang labis na nakakaawa at nakakaawa sa oras na ito. Ang lahat ng mga ugat sa kanyang mga braso ay nakausli, at ito ay umbok, na mukhang 3 beses na mas malaki kaysa ito sa isang iglap. Natapos ito, ang kanyang braso ay paile ngayon. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Dario ang binata habang ligaw na itong napalunok. Siya ba ay isang tao o isang demonyo?
Tungkol naman kay Tiller, ligaw na kumaibot ang mga eyelid niya habang dali-dali siyang umatras ng ilang hakbang. Malinaw na kinatakutan siya ng eksenang ito. Lalong nagulat si Yilin, at ginamit niya ang kamay niya upang takpan ang bibig niya sa gulat. Orihinal na naisip niya na ang taong ito ay isang nakakaawa lamang na tao, isang uto na nakalulungkot na tanga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay talagang magiging kasing lakas ng isang Diyos. Ang impresyon ng lahat kay Gerald ay agad na nagbago sa sandaling ito. Ito ay sapagkat ang isang malakas na hangarin sa pagpatay ay sumikop sa kanilang lahat sa puntong ito. Huwag kang magulo sa amin. Mabangis na sigaw ni Tiller, mga kapatid. Ilabas ang iyong mga pistola ngayon. Nais kong lahat kayong maglabas ng mga pistol. Huwag mo siyang hayaang gumalaw. Panipi, naging hysterical si Tiller. Pagkalabas ng mga nasasakupan ni Tiller ng kanilang mga sandata, simpleng winagiway lamang ni Gerald ang kanyang kamay, at lahat ng sandata ay nahulog sa kanilang mga kamay sa isang iglap habang lumilipad ito sa gilid. Kaagad at doon, natigilan ang lahat. Si Tiller ay matagal nang nasa ilalim ng mundo, at sa sandaling ito, sa wakas ay nakikita na niya ang uri ng pag-iral na talaga ng batang ito na nakatayo sa harap niya. Kabanata 1388, para siyang isang demonyo na madaling pumatay kahit kanino sa anumang oras sa isang solong kislap lamang ng kanyang mga daliri. Huwag kang gagalaw. Huwag nang gumalaw pa. Gusto kong manatili ang lahat. Panipi. Itinaas ni Tiller ang kanyang kamay upang senadoryasan ang kanyang mga nasasakupan upang hindi na sila kumilos ng mas mabilis pa. Pagkatapos, dahan-dahang lumakad si Tiller sa harapan ni Gerald bago siya lumuhad ng diretsyo sa harapan niya na may kabog. Boss, nagkamali ako. Yumuko si Tiller sa harapan ni Gerald na may ekspresyon sa mukha na puno ng respeto. Tama iyan. Napakatalino mo talaga. Ang pakikipag-usap sa akin sa postura na ito ay marahil ang pinakamahusay at pinakamatalinong bagay na nagawa mo sa iyong buong buhay. Panipi, hindi kailanman iisipin ni Gerald ang tungkol sa hustisya o katwiran tuwing nakikipag-usap siya sa ganitong uri ng mga tao. Ang takot lamang, takot mula sa kaibuturan ng katawan at isipan ng tunay at lubos na makukumbansi ang isang tao na isuko ang kanyang sarili. Nagkamali din ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Handa akong aipangako ang aking katapatan sa iyo at paglingkuran ka sa iyong tabi mula ngayon hanggang ngayon. Panipi, tungkol naman kay Dario, nang makita niya na tila makitid na nakatakas si Tiller matapos lumuhad sa harap ni Gerald, nagmamadaling lumuhad si Dario at yumuko din sa harapan niya. Sino sa palagay mo ikaw? Naisip mo ba talaga na ang isang tulad mo ay magiging karapat-dapat na manatili sa aking tabi upang paglingkuran ako? Ikaw, hindi ka kwalipikado o sapat na karapat-dapat upang maging aking aso. Panipi, umiling si Gerald. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Pakiusap ni Dario habang nagpatuloy sa pagyuko at pagkakatok sa ulo. Ito ay isang tangke ng gasolina. Sinabi mo na susindihan mo ako ngayon lang. Nangyari lamang na wala pa akong nakikitang pinatay sa ganitong paraan dati. Kaya, nais kong buksan ang aking mga mata at saksihan ito para sa aking sarili ngayon. Malamig na sagot ni Gerald. Pagkahulog ng kanyang boses, tinaas ni Gerald ang kanyang kamay sa paglanghap niya, at si Dario ay direktang lumipad sa tangke ng gasolina sa isang iglap. Habang pinapintasan ang kanyang mga daliri, isang apoy ang bumaril ng direkta. Isang sum-ire sa lupa na pagsabog ng apoy ay nag-apoy sa isang iglap, at nagsimulang sumisigaw ng malakas si Dario na parabang siya ay isang baboy na pinapatay. Hawak ni Yilin ang ulo sa kanyang mga kamay habang nagsisigaw siya sa takot. Sa oras na ito, ligaw din na napalunok si Tiller at ang kanyang pangkat ng mga sakop habang lahat sila ay sumabog sa malamig na pawis. Ang taong ito sa harapan nila sa sandaling ito ay, sa katunayan, isang buhay na demonyo. Agad na lumuhad ang lahat, at walang nang ahas na tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Gerald. Mayroong kahit sino na sumisilip sa pantalon niya. Ganito dapat. Kung nalaman mong mangyayari ito, bakit ka makakaabala sa sobrang kalokohan ngayon lang? Panipi, umiling si Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos, tumingin siya kay Yilin at sinabing, Miss Daly, hindi ako nakikipagbiroan sa iyo ngayon lang din. Kung alam mo talaga kung nasaan ang aking mga kaibigan, mas mabuti mong dalhin mo ako upang makita sila. Ngayon din, Panipi,
Galit na lunok ni Yilin sa oras na ito. Niloloko niya lahat si Gerald. Hindi niya alam ang kinaroroonan ng mga kaibigan ni Gerald. Kinilabutan siya. Natatakot siyang mamatay siya kung sasabihin niya sa kanya ang totoo ngayon. Gayunpaman, kung tumanggi siyang sabihin sa kanya ang totoo, tiyak na mamamatay siya, kung gayon. Matapos pag-isipan ito, sa wakas ay nagtapat si Yilin, ako. Hindi ko pa nakikita ang iyong mga kaibigan. Pasinungaling akong nagsinungaling sa'yo. Patawad, mangyaring iligtas ang aking buhay. Hindi na ako maglalakas loob na gawin itong muli. Panipi, hindi kaya na nagtungo na sila sa mga makasirang guho na pinag-uusapan ninyong lahat. Narinig ko ang boss ng hotel na nagsasabi na ang mga taong kumuha sa kanila ay lahat ay nakasuot ng parehong damit sa dosenang mga ito sa iyong mga sakop. Patuloy na malamig na tanong ni Gerald. Marahil ito ay ang pamilya Xanthes. Maaari sana silang kunin ni G. Xanthes. Parehong may magkatulad na logo sa kanilang dibdib ang pamilya Xanthes at ang pamilyang Daly. Sinabi ni Tiller na nakayuko ang ulo sa oras na ito. Sigurado ka ba? Tanong ni Gerald habang nakasimangot. Paulit-ulit na tumanggo si Tiller habang sinasabi, sigurado ako. Boss, maaari ko bang tanungin kung ang mga kaibigan na binabanggit mo ay binubuo ng 3 kababaihan at 2 lalaki? Panipi, oo, si Zyla ang naisip ng kaluluwa. Mahigit na 3 araw na ngayon, kaya dapat lumabas na siya sa katawan ni Rosie. Tumanggo si Gerald sa oras na ito. Tama yan, kung ganon. 2 araw na ang nakalilipas, inimbitahan ni G. Xanthes ang ilang mga Panginoon na magtungo, at tila sila ay napakalakas. Sila rin ang nagbukas ng misteryo ng mga guho sa kasaysayan. Ilang beses ko na ring nakilala ang mga taong iyon, at sinabi nila na naghihintay sila para sa isang tao rito. Akala ko ang taong hinihintay nila ay dapat na maging mas malakas at makapangyarihan, kung gayon. Panipi, habang iniisip niya ito, nilunok ni Tiller ang kanyang laway at tinanong, maaaring ikaw ang taong hinihintay nila. Tama iyan, gusto kong dalhin mo ako upang makita sila ngayon. Panipi, casual na sinabi ni Gerald na nakatalikod ang mga kamay. Bahagyang nanginig si Tiller habang paulit-ulit siyang tumanggo. Kabanata 1389. Sa sala, sa Xanthes Manor. Isang lalaki na nasa edad na at isang binata ang nakaupo sa sofa habang seryosong tinalakay ang mga ito sa 7 tao na lahat ay nakasuot ng itim na uniforme. Ang bagay na ito na may kaugnayan sa mga pagkasira ng kasaysayan ay magiging pinakamalaking kaganapan na lulugugan ang buong mundo. Kaya, kailangan nating maging labis na mag-ingat at mislan sa oras na ito. Tungkol sa 7 sa iyo, mayroon kang mga pambihirang kasanayan at kakayahan. Kaya, aasa kami sa inyong mga masters na makakatulong sa amin sa hinaharap. Panipi, sambit ng nasa katanghali ang lalaki habang tumatawa na may tasa sa kanyang kamay. Ang nasa katanghaliang taong ito ay si Wesen Xanthes, at siya ang pinuno ng pamilyang Xanthes, na isang kilalang puwersa ng pamilya. Si Wesen ay isang napakalupit at walang awa na tao, at sinasamba niya ang teolohiya sa buong buhay niya. Patuloy niyang pinapalawak at binubuo ang kanyang pamilya sa tulong at koneksyon ng iba't ibang mga madilim na puwersa sa mga nakaraang taon. Ang binata sa tabi niya ay si Sloan, na karaniwang tinutukoy bilang Young Master Xanthes. Tila minana niya ang lahat ng mga katangian ni Wesen, at daig pa niya ang kanyang ama sa ilang mga paraan. Kahit na mula sa isang murang edad, nakakuha na siya ng isang masamang titulo dahil mayroon siyang isang napakawalang awa na karakter na nakatago sa likuran ng kanyang banayad na hitsura. Nag-iisa siyang anak na lalaki ni Wesen. Tulad ng para sa 7 taong ito, lahat sila ay may dalubhasang mga nangungunang masters na inanyayahan ng pares ng ama at anak na lumapit. Sa gitna ng 7 katao, mayroong 6 na lalaki at isang babae, at mayroon silang isang napakalakas at galit na aura na sumasaklaw sa kanila. Orihinal na naisip ng pamilyang Xanthes na ang pagkasira ng kasaysayan na natuklasan nila ay isang malaking sinaunang libingan lamang. Gayunpaman, hindi madali para sa kanila na buksan ang sinaunang libingang ito kung sila ay umasa lamang sa lakas ng pamilyang Xanthes. Kaya, nakiisa sila sa pamilyang Daly, pamilyang Lacraft, at iba pang malalaking pamilya upang sama-sama na mapaunlad at mabuksan ang mga nasirang kasaysayan. Ibabahagi nila ang lahat ng pantay pagkatapos makolekta ang mga kayamanan. Siyempre,
Ayon sa pares ng pagkalkula ng ama at anak, imposible para sa lahat ng mga partido na ibahagi ang lahat ng pantay sa pagtatapos ng araw. Kaya, natural na mayroon silang sariling mga plano tungkol sa kung paano nila haharapin ang ibang mga malalaking pamilya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wesen na ito ay hindi lamang isang sinaunang libingan. Sa halip, ito ay isang lugar na puno ng maraming mga artifact na pang-espiritual. Lahat ng nasa loob ay hindi masusukat ng halaga o presyo man lang. Sa makatuwid, ang pamilya Xanthes ay dapat samantalahin ang lahat sa kanilang sarili. Ang kanilang plano ay orihinal na maayos na tumatakbo, ngunit hindi inaasahan, ilang mga hindi kilalang tao ang dumating sa lugar na ito ilang araw na ang nakakalipas. Mas lalo silang naging kakaiba. Natuklasan nila ang lihim ng sinaunang libingan na ito kaagad, at tinulungan pa nila ang lahat na makapasok sa kailaliman ng himalang ito. Mayroong mga kalalakihan at kababaihan sa gitna ng pangkat ng mga tao. Mayroong isang napakahusay na magandang dalaga at isang nasa katanghaliang lalaki na may mukha na puno ng mga galos, at mayroon ding isang napakatahimik at tahimik na nasa katanghaliang lalaki na kasama nila. Pinukaw nila at akit ang pansin ni Wesen at Sloan. Wala sa kanila ang kamukha ng mga tao na dapat na madaling pukawin ng sinuman. Sa makatuwid, tiyak na magiging napaka-hindi matalino sa kanila na magkaroon ng isang direktang paghaharap at salungatan sa kanila. Kaya, inanyayahan sila Wesen at Sloan na lumapit upang makabuo sila at higit na tuklasin ang mga guho ng kasaysayan ng sama-sama bago nila ito tuluyang putulin sa isang paglilibot. Iyon ang humantong sa kasalukuyang eksena sa ngayon. Chairman Xanthes, mayroon kang isang kagilahilalas na reputasyon, at kilala ka sa iyong dakilang lakas. Sa oras na ito, nagbabayad ka talaga ng napakataas na presyo upang maanyayahan lamang ang 7 monsters mula sa Snow Mountain na personal na maglakbay dito. Kaya, posible bang ang mga kasanayan at kakayahan ng iilang tao na sinusubukan na harapin ni Chairman Xanthes ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang nakasisindak na punto? Panipi. Ang pinuno ng 7 monsters mula sa Snow Mountain ay nagsalita sa oras na ito. Oo, kung hindi yun ang kaso, hindi ako maglakas loob na guluhin kayong lahat. Sagot ni Wesen. Chairman Xanthes, bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol sa iyong mga plano, kung gayon? Ang pinuno ng 7 monsters mula sa Snow Mountain ay isang matandang lalaki, at ngumiti siya habang pinaikit ang kanyang mga mata ng bahagya. Isa silang pangkat ng mga tao, at hindi ko alam kung paano nila natuklasan ang himala. Bukod dito, napasok pa nila ang lalim ng himala. Ito ay talagang simple. Alam ko na ang 7 monsters mula sa Snow Mountain ay nagtataglay ng isang uri ng lason na kilala bilang Snow Mountain Silkworm Venom na maaaring mabago sa isang makamandag na ulap. Ito ay imposible, lamang na itigil ang ganitong uri ng lason. Sa makatuwid, iniisip kong palabesan ang lason na fog na ito sa kailaliman ng himala. Pagkatapos nito, upang manatili sa ligtas na bahagi, nais kong guluhin ang 7 monsters ng Snow Mountain na personal na humakbang at pumatay isa-isa sa kanila bago ilabas ang kanilang mga bangkay sa akin. Sa oras na iyon, handa akong ibahagi ang mga bunga ng aking tagumpay sa inyong 7. Wesen said habang nakangiti. Ang 7 halimaw ng Snow Mountain ay natural na hindi natatakot sa ganitong uri ng lason. Sa sandaling marinig nila ito, naramdaman din ng 7 monsters ng Snow Mountain na magagawa ito. Kaya, natural na tumanggo sila, sunod-sunod. Sa oras na ito, isang alipin ay biglang lumakad ng may paggalang. Sir, nagdala si G. Lacraft ng isang binata dito upang makita ka. Hanem, ayos, kung gayon. Imbitahan mo siya. Wesen said habang nakangiti, tulad ng para sa 7 monsters ng Snow Mountain, nawala sila mula sa sofa sa isang iglap ng isang mata, na parang wala pa sila roon. Hindi mapigilan ni Sloan ang mga eyelid nito na medyo kumurot. Pagkatapos mismo nito, naglakad papasok sina Gerald, Tiller, at Yilin. Chairman Lacraft, sino ito? Kabanata 1390, ito si G. Crawford, G. Gerald Crawford. Magalang na sinabi ni Tiller habang ginagawa ang pagpapakilala. Ginoo, narito ngayon si Crawford dahil hinahanap niya ang ilang mga masters na inimbitahan ni Chairman Xanthes na dumating ilang araw lamang ang nakakaraan. Lahat sila ay mga kaibigan ni G. Crawford. Sa parehong oras, nais din ni G. Crawford na mag-imbestiga at tingnan ang himala. Panipi,
Sa oras na ito, si Tiller ay kumikilos tulad ng isang filial na anak sa harap ni Gerald, at hindi man siya naglakas loob na huminga pa ng malalim. Tulad ng para kay Wesson, nakakuha rin siya ng ilang mahahalagang impormasyon at mga pahiwatig sa ngayon. Lalo na ito ay dahil narinig lamang niya na ang mga tao sa yungib na malapit na siyang lason ay mga kaibigan talaga ng binatang ito. Ito ay nakaramdam sa kanya ng kaunti pang takot at pagkabalisa. Oh, madali para sa atin na pag-usapan ito, kung gayon. Lumalabas na ikaw ay isang kaibigan ng ilang mga masters. Wesson nasabi habang nakangiti, at gusto niyang makipagkamay kay Gerald. Itigil ang pagsasalita ng labis na kalokohan at dalhin ako upang makita ang mga ito. Tungkol kay Gerald, ang matalim niyang titig ay tumakbo ng mabilis sa buong silid habang malamig na sumulyap kay Wesson. Sa sandaling ito, casual siyang nagsalita. Ang yabang mong tao. Hindi mapigilan ni Sloan na makaramdam ng galit nang makita ang mayabang at nangingibabaw na ugali ni Gerald. Sloan, huwag kang bastos. Panipi. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wesson bago niya sinabi, sige, kung ganon. Dahil determinado ka at may balak na siyasatin at suriin ang himala, magpapadala ako ng ilang mga kalalakihan upang pangunahan. Panipi, tila sumasang-ayon si Wesson sa kahilingan ni Gerald sa ibabaw, ngunit sa totoo lang, may hawak na siyang sama ng loob kay Gerald. Sa oras na ito, agad niyang inayos ang kanyang nasasakupan upang akayin si Gerald at dalhin siya sa yungib. Hindi nagtagal matapos na umalis si Gerald, iniraj ni Sloan ang mga kamay sa mesa ng galit habang sinabi, Tay, bakit mo ako pinigilan ngayon sa halip na pakitunguhan mo ako sa mayabang na bata? Panipi, masyado kang pantal at walang ingat. Huwag kalimutan na ang mga taong iyon ay masters din na may mahusay na kakayahan. Tungkol naman sa binatang iyon, kahit wala tayong makitang kakaiba tungkol sa kanya, hindi mo ba napansin na sina Yale Daly at Tiller Lockcraft ay kapwa na takot at natatakot na magsalita sa harap niya? Sa makatuwid, halata na ang taong ito ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Panipi, si Wesson ay nagsalita sa oras na ito dahil madali niyang masasabi ang ilang mga bagay sa isang sulyap pagdating sa ilang mga bagay sa ilalim ng lupa. Ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Dadalhin ba natin siya sa sinaunang libingan? Tanong ni Sloan habang nakasimangot. Siyempre hindi. Upang maiwasang lumitaw ang anumang bago at komplikadong mga problema, nais kong imbitahan ang 7 monsters mula sa Snow Mountain na harangin at patayin siya habang papunta siya roon. Sa ganoong paraan, magagawa ang aming misyon sa sandaling lason natin ang ilang mga Panginoon sa loob ng yungib hanggang sa mamatay. Sa palagay ko, wala nang pakinabang sa akin sina Tiller Lockcraft at ang pamilyang Daly. Wesson nasabi habang nagtatawanan. Sa oras na ito, ang 7 monsters mula sa Snow Mountain na nawala sa sofa ngayon lang biglang lumitaw ulit. Lahat silang 7 pinulasan ng bahagya ang kanilang mga mata. Mukha silang lahat ay napakakalmado sa pagninilay at wala ring makamundong hilig. Ito ay talagang isang kinakailangang kalidad ng bawat nangungunang Panginoon. Lagi nilang isinasara ang kanilang mga mata upang magpahinga at kalmiyan ang kanilang isipan upang sila ay palaging ma-immersed sa isang tiyak na kamangha-mangha at mahiwagang estado. Ang binatang iyon ngayon lamang ay talagang may talento. Kung hindi dahil sa mga pangangailangan ni Chairman Xanthes, naisip ko na sana nadalhin siya bilang alagad upang masanay ko pa siya ng kaunti. Sa kasamaang palad, dahil ito ang kagustuhan ni Chairman Xanthes, mamamatay siya ngayon. Panipi. Ang matandang lalaki, na pinuno ng pangkat, ay sinabi na nakapikit. Magkakagulo ako sa inyong 7, kung gayon. Tuwang-tuwa si Wesson, at dali-dali niyang kinuha ang mainit na ginseng tea habang handa siyang palitan ng alak ng tsaa. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at tinanggihan ito habang sinabi niya, hindi na kailangan. Babalik kami agad. Iiwan mo lang ang tsaa dito dahil hindi ito malamig. Panipi, saka tumawa ng mapait ang matanda. Pagkatapos nito, nawala ang kanilang mga numero ng tuluyan. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang binata na natira na nakaupo sa sofa na nakakross ang mga binti. Siya ang pinakabata sa 7 monsters ng Snow Mountain. Ginoo, Even, bakit hindi ka sumama sa kanila? Nagtataka na tanong ni Sloan. Sapagkat ang kanilang 6 ay sapat na upang makumplito ang misyon.
Tulad ng sa akin, ang dahilan kung bakit ako nananatili sa likod ay dahil ako ay may tungkulin sa responsibilidad na manatili pabalik kay Chairman Xanthus upang matanggap nating magkasama ang mga bunga ng ating tagumpay. Sumagot ang binata na nagngangalang Ivan na may mahinang ngiti sa labi.